Hey guys, welcome to our channel. My name is CryptoZen and today tuturuan ko kayo kung paano pondohan yung inyong mga account gamit ang GCash. Now, to start with, kung wala pa kayong trading platform, may mga link tayo dyan sa baba. I-click nyo lang yan kung saan yung gusto nyo. Pero yung ating preferred application or platform ay yung OKX. Okay, yun yung ginagamit natin, OKX. Kapag nakapag-open na kayo, ang kailangan nyo lang gawin is i-click itong dot na nandito sa taas. Okay, eto. Tapos, piliin nyo yung P2P. Alright. Click nyo yan. Tapos, dito sa taas, may mga different tabs dito, no? USDT, amount, and payment method. Ang kailangan nyong piliin, USDT. Sa amount, ilagay nyo dito yung preferred amount nyo. Let's say, I wanna buy 1,000, no? Okay, lalagay ko yan dyan. Payment method. Ano yung payment method mo? In my case, gusto kong gumamit ng GCash. Okay? So, lagay lang natin GCash, then click apply. And kung mapapansin nyo guys, dito sa baba, lalabas na yung mga different traders dito na available yung bilhan ng USDT. Piliin natin dito yung may 99.9 something. Okay? Yung may mga pinakamataas na completion rate. Okay? Piliin natin itong sa isa. Okay, click natin yung buy. Tapos, ilagay natin yung amount na gusto natin. Lagay ko 1,000. Ibig sabihin, I will be receiving $17. Okay, click nyo lang buy with 0 fees. Tapos ngayon, ang kailangan yung gawin is i-click nyo itong get payment details. Ito na ngayon yung mga information na kailangan nyo, no? Now, balik tayo sa ating GCash. Of course, para lang kayong magsasend ng pera sa ibang tao. Click natin yung send. Okay? Tapos, express send. And lagay lang natin yung contact number nung tao. Balikan natin. Hanapin natin yung kanyang contact number. Ito raw yung kanyang contact number. I-make sure lang natin na tama yung details. Tapos, ilagay natin 1,000 pesos. Diretso nyo ng next. Express send. Click confirm. Okay? And wag na wag nyo kakalimutan na mag-take ng screenshot. Okay? Kasi kailangan nating mag-send ng proof. Okay, balik tayo dito. Alright? Once you're done with that, pwede natin siyang i-chat. Sabihin natin, done. Okay? Click natin yan. Once nakapag-chat na kayo, click nyo na lang, I have paid. Tapos, mag-attach tayo ng screenshot. Punta tayo sa gallery. Ayan, nakalagay na yung ating attachment. Confirm payment na lang natin. Maghintay na lang tayo ng confirmation. Now, pwede nyong i-chat ulit yung inyong binilhan. Okay, click natin yung chat. Sabi niya, checking na daw. Hintayin na lang natin na matapos yung process. And ayan na guys, may nakalagay ng complete. Ang gagawin natin is mag-iwan tayo ng positive feedback sa kanya kasi madali siyang katransact, no? So, balik tayo. Mag-iwan ng positive feedback. Click natin submit. Okay? So, ayan, natanggap na natin yung pera. Alright? Now, ang question is, sir, kapag natanggap na natin yung pera, saan na mapupunta yung pera? Okay? Now, guys, mapupunta ngayon yung pera doon sa inyong funding account. Back tayo doon sa pinaka-homepage talaga. Puntahan nyo ngayon yung inyong assets. Okay? Tapos, may makikita kayong funding dito. Okay? Click lang natin yan. And eto na ngayon yung value ng inyong pera. Okay? Tinago ko lang yung value dyan guys for private purposes lang din, no? Pero nandito na yung pera. Okay? Ang kailangan na lang natin gawin is i-transfer. Kailangan nating i-transfer yung ating pera sa funding wallet papunta sa ating trading wallet. Maliwanag? Okay? Click natin, transfer, okay? From our funding wallet papunta sa ating trading wallet. Okay? Next, eto na ngayon yung pera natin, right? Kailangan na lang natin yang i-enter. Lagay natin max, okay? Para lahat-lahat ng pera na nasa funding wallet natin malilipat sa trading. Then, click confirm. Alright? Transfer successful. Kung mapapansin nyo, 0 na. Saan na mapupunta yan? Mapupunta na ngayon yung inyong pera, balik tayo ulit, okay? Mapupunta na ngayon yung inyong pera dito sa inyong trading wallet. Okay, magkakaiba kasi yan guys. Okay, funding wallet, trading wallet. Meron din dito earn. Saka na natin yan pag-usapan. Pero dito na muna tayo sa trading wallet. Click natin yung ating trading wallet.
And baba tayo, nandito na ngayon yung USDT natin. Okay? Again guys, tinago ko lang yung information for private purposes, pero ganun yung process. Ito na ngayon yung USDT mo. And pwede ka na ngayong bumili ng mga cryptocurrencies. Okay? Now, abangan nyo yung next lesson natin kung paano bumili ng crypto gamit ang inyong mga cellphone. Now, kung nagustuhan nyo itong tutorial na ito, don't forget to hit the like button, subscribe kayo sa ating channel, and i-comment nyo guys kung ano yung gusto nyong example ng crypto na bibilhin natin sa next tutorial natin. Alright, that's it for now. Have a great day. Peace out.